Wow! Good morning! Medyo mahaba na nga ang buhok ng aking mga itlugan. Kaya pagkagaling namin sa school, dumiretso na kami dito sa barbershop kung saan talaga lagi kami nagpapagupit sa kanila. Iisa nga lang pinapagupitan nila para kapag magpapagupit na, siya nakakaalam ko na igugupit sa kanila para ititrim na lang niya kasi kung ako lang hindi ko naman natatandaan yung bawat gupit nila bawat isa. Medyo busy pa nga si kuya kaya yung isang bakanting barber dito ay siya na lang muna ang pinasalang namin kay Z kasi ito ang medyo matagal-tagal dahil makulit na tong gupitan. Katapos nga ay may nabakante din namang barber kaya sumalang na rin si Kuya Kian. So habang ginugupitan nga sila ay umalis na rin ako para mamalengke. Sinadya ko talagang hintayin na magupitan silang dalawa bago ako umalis para isa na lang ang sasawayin dito ni Papa B kasi napakalikot talaga nila lalo na kapag nasa labas. Hindi kasi ako perpektong ina para mapigilan ko sila kapag naglilikot. Kawawa naman din kung itali ko sa isang tabi para hindi maglikot, 'di ba? Chas. Talagang mahirap pigilan ng isang bata lalo na kapag naglilikot. Basta wala lang nababasag o kaya walang nasisira, okay lang 'yan. Hayaan lang natin silang maglikot na maglikot. Pag lumaki na 'yan, wala na maglilikot ng ganyan. So pagkatapos nga nila magupitan, umuwi na kaagad kami ng bahay at ito ang aking napamalengke, bumili ako ng chicken breast dahil sabi ko gusto kong kumain ngayon ng something healthy tapos protein. Chas. Itong recipe nga na ito ay gawa-gawa ko laang. Pag naging nanay ka na talaga ay matututo ka ng gumawa-gawa na laang ng recipe na kahit hindi nila kilala, kahit hindi alam na ibang tao, basta gusto ng pamilya mo yung lasa ay okay na. Sa araw-araw ba naman kasi 3 beses kayong kakain kaya 3 beses ka rin mag-iisip ng kung anong kakainin sa araw na yun. Nakakaubos din talaga ng ideya kung minsan. Kaya itong chicken breast, tinimplahan ko lang ng salt and pepper bago ko siya prinito. Tapos syempre yung pagkakaprito ko, yung hindi siya masyadong toasted para juicy pa rin yung loob pero crispy yung labas. At ito namang Dane's Herbs and Spices na mayonnaise, nakastock na to rito. Nabili ko pa ito nung nag-grocery pa ako. Kaya tamang-tama, meron akong gagamiting sauce para dito. Sa mga puntong yan, ang bango-bango na talaga ng chicken at talagang nakakatakam ng kumain, nakakagutom lalo. Para makapagdagdag pa ng garlic flavor, nagprito na rin ako ng garlic ng buo pa. At nga pala, bumili din ako ng lettuce kanina sa palengke. Isasama ko rin yan dito kasi si Papa B, hindi ko siya pakakainin ng kanin ngayon. Habang piniprito ko nga yung mga natira pang chicken, ay gagawin ko na yung aking sauce, yung aking garlic sauce. Nilagay ko na yung mga garlic na aking prinito tapos dudurugin ko rito sa mayonnaise para mas may flavor ng garlic. Siyempre, kahit na medyo pang-diet ang aking trip ngayon, hindi naman madadami aking mga maliit na itlugan dahil pakakainin ko sila ng kanin at yung chicken na prinito ko, yun yung kanilang magiging ulam. Si Papa bilang aking pakakainin lang ng salad kasi sumasakit na naman ang kanyang tagiliran. Siyempre, sabay-sabay pa rin kaming kakain, yun nga lang, salad ka muna. Salamat sa panonood. Yun lang, bukas ulit.